Kumusta? Welcome back sa channel. Alam nating lahat na marami ang nabibiktima ng mga scams. Hindi lang yung mga taong madaling mauto ang laging nabibiktima. Kahit pa nga ang mga matalino o kahit mga techie na dadali. Ayon sa psychology, may mga ugali at mindset tayong natural na tinatarget ng mga scammers. Pag-usapan natin ang mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nahuhulog sa mga scams. Makakatulong ito para maiwasang mabiktima ng mga manloloko at hindi masayang ang pera mo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, pakihit mo na yung subscribe button. Paki-like at share na rin ang video. Salamat. Ang overconfidence. Maraming Pilipino ang nabibiktima ng scams dahil sa pagiging overconfident. Lalo na sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga get-rich-quick schemes sa social media. Marami ang nagsasabi, hindi ako mabibiktima, alam ko na yan. Dahil sa sobrang tiwala sa sarili o minsan sa taong nagre-rekomenda, hindi na nila iniimbestigahan ang mga detalye ng investment. Tulad sa crypto, marami ang nagsasabing marunong na ako sa crypto dahil kumita na ng minsan. Dahil dito, nagiging kampante sila at nag invest sa mga bagong coins or tokens nang walang sapat na pag-aaral. Noong taong 2021, maraming Pilipino ang nalugi sa mga NFT projects dahil lang sa mga rug pull. Dahil naniwala silang alam na nila ang galaw ng merkado at hindi na sila maloloko. Marami ang madaling madala sa mga success stories online tungkol sa isang investment, lalo na kapag kilala ang social media endorser. Marami ang naniniwala agad. Sinasabing, marunong na ako niyan, hindi naman ako tanga. Pero sa bandang huli, nalalaman nilang scam lang pala. Ang sobrang tiwala sa sarili ay maaaring magdulot ng kawalan ng due diligence. Hindi na nagre-research, hindi humihingi ng payo, at hindi na iniisip na mag-ingat. Sa mundo ng investments, mas mainam ang mapanuri kaysa laging kampante. Ang halo effect. Hinuhusgahan natin ang isang tao batay lamang sa isang positibo o isang magandang katangian na nakikita natin. At pinapalagay na natin na maganda na rin ang lahat sa kanyang pagkatao. Sa tingin ng maraming tao, pwede mo pagkatiwalaan ang mga mukhang mayaman, mukhang mabait, at mukhang relihiyoso. Pero ang mga ito ay isang psychological shortcut na madalas gamitin ng mga scammers para linlangin tayo. Kapag puro mamahalin ang ipinapakita ng isang scammer, sa paningin ng ibang tao, siya ay mukhang totoong mayaman. Kaya malamang totoo ang investment na ino-offer niya. Dahil sa halo effect, naniniwala ang mga tao at nagsisend ng pera. Akala nila legit. Kapag ang scammer ay lagi nagpo-post ng pagtulong sa mahihirap, lagi nagsasabing, gawin natin ito para sa Diyos. Naiisip ng mga tao, ang bait niya at mukhang relihiyoso. Hindi yan manloloko. Kaya nung nag-alok na nga ng donation drive, maraming tao ang nagbibigay ng hindi na nag-iimbestiga. Kaya tandaan, hindi lahat ng taong may good image ay may good intentions. Ang mga scammer ay parang mga aktor, magaling silang magpanggap. Ang bandwagon effect. Ang bandwagon effect ay kapag ang isang tao ay sumusunod o naniniwala sa isang bagay, hindi dahil sa alam niya na ito ay tama, kundi dahil maraming ibang tao ang gumagawa o naniniwala rito. Ginagamit ito ng mga scammer para hikayatin ang tiwala ng masa. Kapag nakikita natin na marami nang sumali, nagmumukhang legit ang investment kahit wala namang solid na ebidensya. Bakit tayo naloloko dahil dito? Dahil gusto natin, hindi tayo nahuhuli sa uso. At natural talaga sa tao ang madaling maniwala sa mga bagay na ginagawa ng mas marami. Halimbawa ay ang isang investment opportunity na nag-aalok na 1,000 pesos na puhunan ay kikita agad ng 10,000 pesos sa isang buwan. Mahirap paniwalaan. Pero kapag maraming tao ang nagko-comment ng legit sa social media, maraming maniniwala rito. Kahit pa nga nagdududa ang sasabihin ng iba. Marami naman ang sumubok. Sige na nga. Kapag isang online business ang biglang sumikat at maraming tao ang nagpo-post ng mga pictures nila na may hawak na pera at may pa-caption pa. Thank you boss, dito ako kumikita sa araw-araw. Dahil dito,
Yung iba na gusto ring kumita online, sasali na rin. Sumasali ang mga nabibiktima kasi uso, hindi dahil sa sigurado. Tandaan, kapag marami nang sumali, hindi ibig sabihin ang investment ay talagang totoo. At hindi porket maraming naniniwala ay wala na itong daya. Naghahanap ng shortcut sa pag-asenso. Maraming Pilipino ang nangangarap makalaya sa kahirapan. Kadalasan, ang gusto ay shortcut sa pagyaman. Ang mga scam ay madalas gumagamit ng mga salitang mabilis, madali, at siguradong kita na tumatarget sa pagnanais ng tao na makaahon agad. Ginagamit ng mga scammers ang ating pag-asa at pangarap bilang pang-akit. Lalapitan ka nila gamit ang mga salitang parang music sa tenga. Mabilis at balik agad ang puhunan. Walang talo, sigurado ang kita. Hindi mo kailangan magtrabaho ng matagal, mayaman ka agad. Dahil sa pangarap nating lahat yan, kaya madali tayong maengganyo. Bakit tayo nahuhulog dito? Dahil pagod na tayo sa kahirapan. Gusto nating makaahon agad. Dahil gusto nating maniwala na merong easy way out. Pero sa totoong buhay, walang instant success. Tandaan, ang mga salitang ito ay madalas red flag. Mahaba at mahirap ang totoong daan sa tunay na pag-asenso. Ang kailangan ay magsikap, maghintay, at magtiwala sa tamang proseso. Ang community trust. Ang community trust ay tumutukoy sa malalim na tiwala, ugnayan, at pakikisama na nabubuo natin sa loob ng ating komunidad. Mga kapitbahay, kaibigan, kasama sa trabaho, o kahit miyembro ng simbahan at organisasyon. Sa kulturang Pilipino, ang tiwala ay hindi lamang simpleng paniniwala sa isang tao. Ito ay may malaking papel para sa mga miyembro ng isang komunidad. Sa maraming pagkakataon, ang pagiging magkakilala ay nagiging sapat na dahilan upang hindi na tayo magduda. Kapag ang nag-aalok ng isang investment o oportunidad ay taong kakilala, iginagalang o may mabuting reputasyon sa komunidad, mas madali tayong mahikayat na sumali. Madalas, ang tiwalang ito ay umaabot hanggang sa mga inaalok nila. Kahit pakulang o walang matibay na ebidensya na ligtas at legit ang naturang investment. Dito na pumapasok ang panganib. Ang mga scammers ay bihasa sa paggamit ng ugnayan at personal na relasyon para makuha ang loob ng kanilang mga biktima. Maaaring sila mismo ay galing sa komunidad. May koneksyon sa mga taong kilala natin o gumagamit ng mga referrals para magmukhang mapagkakatiwalaan. Sa sandaling makuha nila ang tiwala ng isa, mabilis na kumakalat ang impluensya sa iba. Na para bang kung nagtiwala siya, okay naman siguro. Sa huli, ang community trust na isang positibong katangian ng Pilipino, ang pagiging malapit at mapagtiwala, ay maaaring nagiging kahinaan na madaling samantalahin ng mga scammers. Kaya mahalaga maging mapanuri at mapagsiyasat. At huwag hayaang ang tiwala sa tao ay agad maging tiwala sa inaalok na oportunidad. Ang sobrang pakikisama. Ang pakikisama ay mahalaga sa kulturang Pilipino. Gusto nating lagi maayos ang samahan, hindi mapahiya at hindi maka-offend. Ayaw nating may masabing hindi maganda tungkol sa atin ang iba. Walang masama sa pagiging magalang at marunong makisama. Pero kapag sobra-sobra, maaari kang mabiktima ng mga manloloko. Ginagamit ng mga manloloko ang hiya at emotional pressure para hindi ka makatanggi o makapagtanong. Dahil ayaw nating mapahiya o masabing wala ka namang tiwala, madalas ay sumasali pa rin tayo kahit may duda na. Kapag inaya ka ni kumare na sumali sa isang investment group, kahit may kutob ka na, pero nahihiya kang tumanggi. Kaya sasali ka na rin at kalaunan, pareho pala kayong naloko. Sa opisina, may nag-aalok ng business opportunity. Halos lahat ng katrabaho sumali na. Sabi pa ng isa, "Uy, sumali ka na rin. Sama-sama tayo dito. Huwag ka namang KJ." Pagkatapos ng ilang linggo, lahat sila nagrereklamo. Scam naman pala. Ang pakikisama
na dapat sana'y nagtataguyod ng pagkakaisa ay nagiging dahilan din kung bakit maraming Pilipino ang nabibiktima ng mga scam investments. Kaya mahalaga na matuto ring tumanggi at magbigay ng limitasyon dahil ang pakikisama ay hindi dapat maging dahilan ng problema sa pera. Kulang sa financial literacy. Totoong napakalaki ng epekto ng financial literacy sa kakayahan ng isang tao na mapalago ang kanyang pera. Ang financial literacy ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon, kundi pati na rin sa pag-intindi ng iba't ibang uri ng investments, risk management, at scam awareness. Sa kasamaang palad, marami pa ring Pilipino ang walang sapat na kaalaman sa wastong paghawak at pagpapalago ng pera. Marami rin ang hindi pamilyar sa mga legal regulations at mga ahensyang nagbabantay sa mga financial products. Dahil dito, nagiging mahirap para sa kanila na kilalanin ang pagkakaiba ng legit opportunity sa isang scam. Kapag kulang ang kaalaman, mas nagiging madali para sa mga tao na malito o mabighani sa matatamis na pangako tulad ng doble kita, garantisadong tubo o walang talo. Hindi agad napapansin ang mga red flags gaya ng unrealistic na returns, walang transparency, o walang qualification ang kumpanya o recruiter. Dahil dito, mas nagiging vulnerable sila sa mga scammers na magaling magsalita at mahusay manghikayat. Ang kakulangan sa financial literacy ay nagre-resulta rin sa mas mataas na chance na maloko at mawala ng pera. Nagre-resulta para mawala ng tiwala sa mga tunay at legitimate investment opportunities. Kaya napakahalaga na pagkakaroon ng tamang impormasyon bago pumasok sa anumang financial decision. Tandaan, ang kaalaman, ang unang puhunan laban sa panlilinlang. Ang emotional manipulation. Ang mga scammers ay eksperto pagdating sa emotional marketing. Ginagawa nila ito para pabilisin ang desisyon mong umuo bago ka pa makapag-isip ng maayos. Pinaglalaroan nila ang emosyon mo para makuha ang gusto nila, ang tiwala mo, at ang pera mo. Simple kang mamadaliin ng scammer. Last lot na po ito. Sayang. Next month pa ulit magbubukas. Dito pa lang baka mabudol ka na. Bibigyan ka nila ng pag-asa. Ito na ang chance mo. Baka ito na ang sagot sa kahirapan nyo. Kaya kahit kulang sa impormasyon, naglalabas na ng puhunan. Gagawin ka miyembro ng isang exclusive na grupo. Ikaw lang ang bibigyan ko ng offer na ito. Iisipin mo, ay, special pala ako. Kahit lahat naman ng tao ay sinabihan rin nila ng ganito. Bakit epektibo ito? Dahil tao tayo, emosyonal. Kapag may halong takot, pag-asa o excitement, madalas nakakaligtaan natin mag-isip ng mabuti at magtanong tungkol sa mga importanteng impormasyon. Tandaan, kapag masyado kang nadadala ng emosyon, mas madali kang maniniwala sa ilusyon. If you like the video, please give it a like and share with your friends. And please don't forget to subscribe to the channel. Thank you and see you next time.